Kabanata 271. Napangisi si Joseph. Nagpunta siya sa maraming bar at club at iyon ang unang pagbisita niya sa Blue Moon Bar, kaya hindi niya narinig si Mr. White. Nenedos. Ipinakita lang niya ang kanyang lakas sa harap ng lahat at nasa hype ng excitement, kaya wala siyang pakialam kahit na marinig niya si Mr. White. Wala akong pakialam kung sino ang nagsimula. May mga rules ang bar na ito. Dahil hindi mo sinasadya, bibigyan kita ng pagkakataon. Lumuhad ka, humingi ng tawad. At doblehin ang mga pagkalugi, at pakakawalan kita. Pag tumanggi ka, babaliin ko ang isang paa. Pumili ka. Malamig na sabi ni Mr. White. Mr. White, handa kaming humingi ng tawad at magbayad. Nakahinga ng maluwag si Ricky. Napaluhod siya at ang kanyang mga tauhanan. Di nabayaran ang mga pagkalugi. Ngayon, ikaw na. Nilingon ni Mr. White si Joseph. Tumayo si Joseph para kay Luisa, kaya itinuring niya ang grupo bilang mga kasabwat ni Joseph. Maaari kong bayaran ang isang bahagi ng mga pagkalugi, ngunit doble ang halaga ay hindi makatwiran. Hanggang sa pagluhod ko para humingi ng tawad, hindi iyon mangyayari. Pagmamalaki ni Joseph. Mabuti. Napakahusay. Sira ang paa nito, kung gayon. Mabangis na ungol ni Mr. White. Bakit kailangan nating sumunod? Huwag mo lang isipin na magagawa mo ang lahat ng gusto mo dahil lang mayroon kang numero. Maaaring ang iba ay natatakot sa iyo, ngunit ako ay hindi. Ngumuso si Joseph. Madali niyang matatalo ang hanggang 10 tao. Kaya wala siyang pakialam kahit isang dosenang manlalaban ang kanyang kaharap. Joseph, tama na. Sila ay hindi makatwiran. Isa kang sanay na manlalaban. Turuan mo lang sila ng leksyon. Hindi na kailangang katakutan. Sila. Tumawag si Luisa na parang excited sa lahat ng drama. Dahil nasa sabik si Joseph sa papuri na natanggap niya mula kay Luisa, mas nakaramdam ng tiwala si Joseph. Mamatay. Galit na galit, inilunsad ni Mr. White ang kanyang kamao sa bilis ng kidlat. Nasa advanced acquired state siya. Sino ang nakakaalam na ang talento ay makikita sa isang bar? Bulong ni Richard sa sarili, nagulat siya nang maramdaman niya ang daloy ng totoong energy na umaagos mula kay Mr. White. Gawin mo, Joseph. Talunin ang matandang iyon. Ikanaway ni Luisa ang mga kamao sa tuwa na para bang siya ang lumalaban. Tiwala, nailagan ni Joseph ang pag-atake at sinipa ang leeg ni Mr. White. Alamin ang iyong lugar. Bumantong hininga si Mr. White bago pinalipad si Joseph gamit ang reverse kick. Bam! Kasunod ng malakas na ingay. Nontog si Joseph sa bar sa likod nila at agad na umagos ang dugo mula sa mga sugat sa kanyang ulo. Ano? Napanganga si Luisa. Ang iba pang mga customer, kabilang si Joseph mismo, ay lahat ay nagulat. Walang sinuman sa kanila ang umasa na ang makapangyarihang Joseph ay matatalo sa loob ng isang galaw. Ito ay malayo sa kanilang pangunawa. Shitty. Dito ko naisip na ganoon kalakas ang batang iyon, kaya tiningnan lang niya ang bahagi. Oo. Hindi man lang siya makatanggap ng isang hampas kay Mr. White. Ano ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob na hamunin si Mr. White na makipag-away? Kabanata 272. Dahil sa pagkadismaya sa pagganap ni Joseph, ang mga tao ay pumutok sa isang mainit na talakayan. Akala ko skilled fighter siya. Paano siya matatalo pagkatapos ng isang galaw lang? Natigilan si Luisa. Naisip niya na si Joseph ay isang bihirang talento, na pagtanto lamang niya na siya ay nagyayabang sa lahat ng panahon. Damn it! Siya ay isang sinungaling. Muntik na akong mahulog dito. Galit na ungol niya, ang paghanga niya kay Joseph ay nawala ng walang bakas. Nang maisip niya kung paano siya naloko, nakaramdam siya ng pagkadismaya na gusto niyang sipin si Joseph sa mukha. Sabi ko wag kang magpapaloko, ayaw mo lang makinig. Siya ay sinanay lamang sa panlabas na kapangyarihan, kaya hindi siya katugma sa isang XP. Sa panloob na kapangyarihan. Paano siya naging martial artist? Ngumuso si Leon. Ng mga lalaki.
Magsalita ka na parang, mas magaling ka. Kung ikaw yun, dinurog ka ng matandang iyon na parang langaw. Sinulyapan ni Luisa si Richard ng masama. Sa isip niya, ikinategorya niya sina Joseph at Richard sa parehong grupo. Nanamula si Joseph sa mga mapanuksong komento na itinuro sa kanya, na gustong-gusto niyang itago ang kanyang mukha. Pagkatapos ng maikling labanan kanina, napagtanto niya na si Mr. White ay isang aktwal na martial artist, na mas makapangyarihan kaysa sa kanya. Kung siya ay patuloy na lalaban, siya ay magdaranas ng mas malala na pinsala. Pumunta ka. Baliin ang kanyang binti at itapon siya rito. Malamig na utos ni Mr. White. Dalawa sa mga tauhan ni Mr. White ang humawak ng bakal at walang awa na humarap kay Joseph. Hindi. Takot na takot, pinakawalan ni Joseph ang kanyang pagmamalaki at nakiusap, Mr. White. Nagkamali ako. I'm willing to apologize and compensate too. Ayos para sa mga pagkalugi nitong bar. Dapat ay ginawa mo na ito ng tama sa simula pa sa halip na magdusa sa ganitong paraan. Ngumuso si Mr. White bago iwinagayway ang kanyang age. At sumenya sa kanyang mga tauhan na umalis. Hindi na naglakas loob na magantala pa, napaluhod si Joseph. Hindi lang siya sinungaling, duwag din siya. Nakakahiya. Sinama ng tingin ni Luisa si Joseph. Si Joseph ay mayabang sa simula, ngunit natakot kaagad sa harap ng isang mas makapangyarihan. Wala siyang kinaiinisan kundi isang duwag. Kayong apat din. Ibinaling ni Mr. White ang atensyon kay Leon, Luisa, at sa dalawa pa. Wala itong kinalaman sa amin. Annie, Lacey, alis na tayo. Hindi natakot, hinawakan ni Luisa ang mga kamay ng kanyang mga kaibigan at tumalikod para umalis. Tungkol naman sa, gusto mong umalis. Hindi yun madali. Ngumisi si Mr. White at muling nagwagayway ng kamay. Dumagsa ang isang dosenang mandirigma at pinalibutan ng grupo. Si Annie at Lacey ay hindi pa nasa ganoong sitwasyon. Noon at natatakot sila. Nagdilim ang ekspresyon ni Richard at pinagtanggol ang tatlo pa. Mr. White, tama ba? Biktima lang tayo at hindi tayo ang gumawa ng gulo. Hindi mo ba naisip na sobra-sobra para sa iyo na sisihin ito sa amin nang hindi tinitingnan ito? Paano kung sobra na? Hindi ka pwedeng pumalakpak sa isang kamay lang. Biktima man o hindi, ikaw ay nakatali sa mga patakaran ng bar na ito gayon paman. Kabanata 273. Lumuhod, o mabali ang isa sa iyong mga paa. Pumili ka. Malamig na babala ni Mr. White. Galit na galit, sumagot si Leon, at kung tumanggi ako. Lud, you. Nabigla si Luisa. Hindi niya inaasahan na tatayo si Richard sa harap ng isang tulad ni Mr. White sa kabila ng nakikita niyang pagkatalo ni Joseph at sa halip ay humanga siya. Mabuti. Napakahusay. Tumawa si Mr. White, brat, seeing how courageous you are, I'll give you another chance. Ang mga magagandang babaeng ito ay bata pa, kaya nakakahiyang mabali ang kanilang mga paa. Paano ito? Kumuha ng isa para sa koponan. Babaliin ko ang dalawang paa mo at tayo. Tatawagan ito ng isang araw. Oo naman. Mas malugod kang gagawin kung kaya mo. Mahinahong sabi ni Leon. Lud. Are you messing around? Natigilan si Luisa, hindi makapaniwala sa narinig. Dahil sa nangyari sa banyo noong nakaraang gabi, sobrang bastos niya kay Leon. Hindi lang hindi nagtanim ng sama ng loob si Richard sa kanya, kundi inaako rin niya ang lahat ng responsibilidad sa ganitong delikadong sitwasyon. Sa kabila ng unang impresyon niya kay Leon na antig siya. Hindi ako nakikialam. Huwag kang mag-alala. Walang magagawa sa akin ang mga hamak na ito. Inaliw siya ni Leon. Nabulabog ang kaguluhan sa kanyang sinabi. Tinawag ng brat na yun si Mr. White na isang hamak. May death wish ba siya o ano? Oo. Pati yung isa na nagyayabang all along na talo. Ano ang nagbibigay ng kumpiyansa sa isang ito? Buntong hininga. Napakaraming idiot sa paligid ngayon. Pinag-aralan ng karamihan si Richard na para bang siya ay isang hanggal na hindi may iwasang magdusa ng parehong kapalaran tulad ni Joseph. Natural, iba si Joseph.
Hindi niya alam kung gaano kalakas si Mr. White at pinahiya niya ang kanyang sarili sa huli. Sa kabilang banda, nagpatotoo na si Richard sa lakas ni Mr. White at naging tanga siya para hamunin siya. Brat, siguradong matapang ka. Kung gusto mong mamatay ng matindi, hahayaan kita. Go! Baliin ang kanyang mga paa at itapon sa labas. Galit na umuungal si Mr. White. Agad na kumilos ang dalawang mandirigma na malapit sa leon. Bam! Bam! Gumalaw si Richard sa hindi kapani-paniwalang bilis at sinipa ang dalawa sa lupa. Samantala, dumagsa ang iba pang mga manlalaban at sa halip na umatras, si Richard ay sumugod sa karamihan, naglulunsad ng suntok ng suntok. Nalaglag ang lahat ng mga panga dahil walang inaasahan na ganoon kalakas si Richard sa kabila ng kanyang slim figure. Gayunpaman, hindi pa rin nila akalain na mananalo si Richard laban kay Mr. White matapos masaksihan ang nangyari kay Joseph. Kung si Joseph ay matalo sa loob ng isang galaw, si Richard ay magduruso lang. Mariing ipinikit ni Mr. White ang kanyang mga mata. Hindi ka takatakang maglakas loob kang kumilos, brat. Kaya ikaw ay sanay sa panlabas na kapangyarihan. Isa itong pakunwering. Parang kuko ng agila, na nakadirekta sa dibdib ni Leon. Kabanata 274. Hindi niya naramdaman ang anumang daloy ng totoong enerhiya mula kay Richard kanina at natukoy na si Richard ay isang mandirigma lamang na may hawak na panlabas na kapangyarihan. Tulad ni Joseph. Dahil hindi man lang martial artist si Leon, bilang isang tao sa advanced acquired state, walang dapat ikatakot si Mr. White. Bastos, ingat. Namutla at napasigaw si Luisa, sumang-ayon sa iba na hindi makakaligtas si Leon sa pag-atake ni Mr. White dahil hindi makatotohanan ang pag-aakalang kaya niya. Gusto naman ni Joseph na maranasan ni Richard ang kapareho niyang kapalaran para hindi lang siya ang nagpahiya sa sarili. How dare you act all suprap with these little tricks? Ngumisi si Richard at tumayo, halos mukhang siya ay masyadong ski. Gustong gumalaw. Tulad ng pagtitiyak ng iba sa kanyang pagkatalo, hinarang ni Richard ang pag-atake ni Mr. White gamit ang isang kamay, habang nakakuyom ang kanyang kamao sa kanya. At hinampas si Mr. White sa dibdib. Paf! Si Mr. White ay nagdere ng dugo at lumipad na parang sirang saranggola, na buong lakas na humahampas sa entablado sa likuran niya. Ano? Nagulat ang lahat, pati sina Luisa at Joseph. Walang inaasahan na magtatapos ang laban sa pagkatalo ni Mr. White sa halip na kay Leon. Silang lahat ay saksi sa kapangyarihan ni Mr. White, na madaling talunin si Joseph, na nangangahulugan na siya ay higit na kakilakilabot kumpara kay Joseph. Ngunit ang isang makapangyarihang tao sa kanyang antas ay natalo ni Leon. Ito ay napunta lamang upang patunayan kung gaano kakilakilabot at kapanghamak ang kapangyarihan ni Leon. Bastos, ikaw. Ang galing mo. Kahanga-hanga iyon. Napayakap si Luisa kay Richard sa tuwa, tumatalon at tumatalon. Kagalakan. Palagi niyang pinangarap na maging isang pangunahing tauhang babae at mahilig sa anumang bagay na may kaugnayan sa martial arts. Napuno ng pagkabigla at paghanga ang puso niya nang masaksihan ang napakalakas na lakas ni Leon. Anong lalaki? Napaisip si Joseph sa sarili. Napagtanto niya na mali ang paghusga niya kay Leon dahil mas makapangyarihan si Richard kaysa sa kanya. Hindi niya maiwasang matuwa na wala siyang pagkakataong makalaban si Richard kanina sa kanilang hidwaan, kung hindi ay nabugbog si Richard nang hindi man lang ginalaw ang isang daliri. Paano? Paano ito naging posible? Pinunasan ni Mr. White ang dugo sa kanyang labi at pilit na tumayo na. Hindi makapaniwala. Kung matatalo siya ni Richard sa isang galaw lang, ibig sabihin ay nasa innate state na si Leon. Hindi niya alam na si Richard ay isang martial artist at naisip na siya ay sanay lamang sa panlabas na kapangyarihan. Ang panlabas na kapangyarihan ay halos hindi umabot sa ibabaw ng malawak na kaalaman sa panloob na enerhiya, kaya mahirap paniwalaan na maaabot ni Richard ang innate state sa pamamagitan ng external power training. Walang imposible. Pwede na ba tayo
Sabi ni Leon. Huwag mong hayaang lumampas ito sa iyong ulo, brat. May sasabihin ako sa iyo. Ang boss ng Blue Moon Bar na ito ay si Master Shelton, na kilala bilang Descending Tiger of the Four Tigers. Naabot na niya ang Intermediate Innate State. Hinding-hindi kanya bibitawan sa paggawa ng gulo dito. Mabangis na sabi ni Mr. White. Natuwa ang mga manunood sa kanyang sinabi. Kabanata 275. Ang apat na tigre ay kilala bilang mga amo ng lungsod na ito sa loob ng maraming taon. Walang sino man ang kayang tumawid sa kanila. Ang brat na ito ay nagkaroon ng problema sa Descending Tiger. Kahit kaya niyang lumaban, hindi siya makakaligtas sa isang ito. Kapag ang pababang tigre ay nakarating dito, siya ay papatayin. Napabuntong hininga ang karamihan at napalingon kay Richard na may simpatiya. Pinag-aralan ni Mr. White si Richard na may malamig at mapang-asar na ngiti. Mula sa kung ano ang naramdaman niya, nakarating lang si Richard sa innate state at matatalo ni Master S. Hilton si Richard ng madali dahil sa kanyang antas ng intermediate innate state. Ang intermediate innate state, ungol ni Leon, bahagyang natigilan. Kahit na nalampasan niya ang initial innate state, malayo pa rin siya sa pag-abot sa intermediate innate state at kung nahaharap sa isang tao na of that level, wala siyang chance na manalo. Luisa, alis na tayo. Mabilis na hinawakan ni Richard ang kamay ni Luisa, desperado siyang umalis bago dumating ang pababang tigre. Nagdulot ka ng kaguluhan sa teritoryo ko. At umaasang aalis ka lang. Hindi yun madali. Nakarinig sila ng buntong hininga at pumasok ang isang makapangyarihang lalaki, kasunod ang isang grupo ng mga mandirigma na nakasuot ng itim. Ito ang pababang tigre. Huminga ang mga tao at nagbukas ng landas, natakot sa kanyang makapangyarihang presensya. Master Shelton, salamat sa Diyos at nandito ka. Ang batang ito ay nagdudulot ng gulo dito. Masyado akong incompetent para talunin siya. Mangyaring turuan siya ng isang leksyon at gumawa ng isang halimbawa mula sa kanya. Sa sobrang kagalakan, itinapon ni Mr. White ang sarili kay Master Shelton. Sino ba ang nang-ahas na manggulo dito? How dare you? Galit na galit, ibinaling ni Master Shelton ang kanyang atensyon sa direksyon kung saan itinuro ni Mr. White at nakita agad si Leon. Tapos na. Galit na galit si Master Shelton. Patay na ang batang iyon. Brat, anong ginagawa mo? Lumuhad ka at humingi ng tawad. Baka iligtas ka ni Master Shelton. Ang ilan sa mga customer ay nanood ng drama ng may katuwaan, habang ang iba ay nagpaalala kay Richard na sumuko. Ang sitwasyon ay lumaki hanggang ngayon, kaya paano makakatulong ang pagluhod? Huli na. Nanunuya si Joseph. Nabiktima lang siya ng kakayahan ni Mr. White at kung ganito kalakas si Mr. White, mas magiging mabigat ang kanyang superior. Kahit na isang bihasang manlalaban si Leon, hindi niya posibleng kalabanan. Ang isang tulad ni Master Shelton kaya hindi mahirap isipin kung paano ito haantong kay Leon. Natuwa si Joseph na mabilis siyang humingi ng tawad kanina, kung hindi ay naranasan niya ang parehong kapalaran ni Leon. Mason, ikaw ba yan? Napanganga si Richard sabay kitang-kita sa mukha ng lalaki. Hindi kailanman sa kanyang pinakamabangis na panaginip na ang kasumpa-sumpa na Descending Tiger ay magiging kanyang bagong nahanap na subordinate mula noong nakaraang araw. Nagulat si Mason sa pagkaunawa na ang kanyang half-master na si Richard ang nagdulot ng gulo sa Blue Moon Bar. Agad siyang napaluhod at magalang na binati si Leon. Mr. Wolf, ginawa ko ang Jaws na agad na nahulog sa eksena. Kabanata 276. Inakala nilang lahat na walang magagawa si Richard kundi ang lumuhad at humingi ng tawad sa sandaling dumating ang pababang tigre. Ang hindi nila inaasahang makita ay ang pababang tigre, si Master Shelton, ang lumuhad. Sa halip, anong nangyayari? Nawala na ba sa isip ang pababang tigre? Lahat ay nag-isip habang ang katahimikan ay bumalot sa karamihan, nagbabarihan ng kakaibang tingin habang nakanganga. Master Shelton, ano ang ginagawa mo? This brat.
Hindi makapaniwalang ungol ni Mr. White. Agad naman siyang pinutol ni Mason. How dare you? Bumangon siya at sinampal sa mukha si Mr. White. Kilala mo ba kung sino ito? Siya si Mr. Wolf. How dare you call him a brat? Lumuhod at humingi ng tawad. Humingi ng tawad kay Mr. Wolf. Nang maramdaman kung gaano galit si Mason, nanginginig si Mr. White at lumuhod. Mr. Wolf, pasensya na. I didn't mean to offend you. Natigilan ang mga tao habang iniisip nila sa kanilang sarili, sino itong batang ito para takutin ang pababang tigre ng ganito kalawak? Hindi. Kapani-paniwala. Natural, kinilig din si Louisa sa kaibuturan. Naisip niya na si Richard ay isang sekretarya lamang na nagtatrabaho para sa kanyang pinsan at itinuring niya ito na parang isang utusan, ngunit nalaman niya na siya ay isang bihasang martial artist na humihingi ng paggalang sa isang taong kilala. Bilang descending tiger. Sa sandaling ito, siya ay nasa bingit ng pagdududa sa kanyang sariling halaga sa buhay. Hindi pinansin ni Mason ang karamihan at magalang na lumapit kay Leon. Ginoo. Wolf, hindi alam ng mga tauhan ko ang tungkol sa iyo at nasaktan kanila. Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mong gawin ko sa kanilaan. Di isaalang-alang ito tapos na. Ayos lang. Misunderstanding lang. Wala naman kasing grabe. Baka bumangon kayong lahat, mahinahong sabi ni Leon. Salamat, Mr. Wolf. Nakahinga ng maluwag, si Mr. White ay tumayo na kinakabahan. Ang kanyang damit ay basang-basa na sa pawis. Siya ay nanatiling nalilito, gayunpaman, bilang sa kung sino Richard ay upang calm. At tulad paggalang mula sa Mason. Ang iba ay nagtataka rin. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga mandirigma na nakasuot ng itim ay sumugod sa bar na balisang pumasok. Master Shelton, masamang balita. Isang grupo ng mga tao ang dinala ni Xander dito at sa tingin ko ay hindi maganda ang ibig nilang sabihin. Ano? Ang Flying Tiger, nandito si Xander. Nagdilim ang ekspresyon ni Mason. Si Xander ay kilala bilang isa sa 4 na tigre at si Mason ay may sama ng loob sa kanya noon. Si Xander mismo ang nagtipon ng ilang martial artist at nasugatan si Mason 6 na taon na ang nakalilipas at ang hidwaan ng 2 lamang na si Xander ay dapat na may malisyosong intensyon para lumitaw siya ng hindi imbitado. Guys, kunin ang iyong mga armas at sumunod sa akin sa labas. Utos ni Mason, bago maalala si Richard at bumaling sa kanya na may pagmamakaawa. Doon kahapon baka hindi ko siya matalo. Kung maaari, gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Oo naman. Nag-alinlangan si Richard para sa isang ina. Kabanata 277. Napansin niya na ito ay isang personal na sama ng loob, at kahit na ayaw niyang makisali, si Mason ay teknikal na nasasakupan niya kaya hindi siya maaaring tumayo nang walang ginagawa. Bukod sa lahat ng alalahanin, ang kanyang antas ay papalapit na sa intermediate innate state at sa tulong ni Mason, dapat nilang talunin si Xander. Ang galing. Tuwang-tuwa si Mason. Akala niya ay Supreme Master si Richard at sa tulong niya, hindi magkakaroon ng pagkakataon si Xander. Wow, ang drama pa. Annie, Lacey, tara na at tingnan natin ito. Excited na sabi ni Louisa. Siya palagi. Pinahahalagahan ng kaguluhan at tumangging makaligtaan ng drama. Hinawakan niya ang mga kamay ni Annie at Lacey at nagmamadaling lumabas ng bar na sinundan sina Mason at Leon. Nang maramdaman kung ano ang mangyayari, ang ilan sa mga customer ay nagmamadaling nagbayad ng kanilang mga bayarin bago umalis, habang ang ilan sa mga mas matapang ay nagtungo sa labas, kabilang si Joseph. Kahit na nagpakatanga siya kanina, si Louisa ay sadyang napakaganda para sumuko siya. Hanggat nakahanap siya ng paraan upang makuha ang kanyang numero, magkakaroon siya ng mga trip para magbago ang isip nito. Sa labas ng hotel, hinarang ng isang dosenang sasakyan ang buong pasukan sa bar, at huminto sa gitna ang isang itim na marangyang kotse. Bumukas ang pinto ng sasakyan at lumabas ang isang lalaking nakaitim na suit. Ang lalaki ay tila nasa edad 40 at may
hugis krus sa kanyang pisngi. Iyon ay ang winged tiger, Xander Long. Sa kanyang gilid ay dalawa sa kanyang pinagkakatiwalaang mga lalaki, at sa likod niya ay 40 lalaki na nakatayo na may mga armas sa kanilang mga kamay. Sabay-sabay na lumabas ng bar sina Leon, Luisa, Mason, at ang kanyang mga tauhan. Natigilan ang dalawang grupo. Si Joseph at ang iba pang mga customer ay nakatayo sa isang ligtas na distansya upang panoorin sila. Xander Long, teritoryo ko ang Blue Moon Bar. How dare you bring all these people here? Nagdilim ang ekspresyon ni Mason sa naglalakihang grupo sa kanyang harapan. Mason, mag-cut na tayo. Hinayaan ko lang kayong mamuhay ng malayo bilang paggalang sa Haring Timog. Ngayon, wala ka ng silbi sa kanya. At oras na para ayusin natin ang score sa pagitan natin. Mayabang nangumuso si Xander habang nakasandal ang dalawang kamay sa likod. Mayroong dalawang hari sa mundo ng mga gangsters na namuno sa underground na kapangyarihan ng Springfield City. Hinawakan ng dalawang hari ang dalawang hati ng lungsod na may ilog na naghihiwalay sa lungsod mula sa direksyong hilaga-timog bilang paghahati sa pagitan ng kanilang mga teritoryo. Ang mga hari ay kilala bilang Southern King at Northern King, parehong W. Wheat Group, at bahagyang hindi gaanong maimpluwensyahan kumpara sa 4 major families. Ang 4 na tigre at Felix, Richard Pard, Monita ay gumanap bilang mga baron sa ilalim ng mga hari at ang 4 na tigre ang may pinakamaraming kapangyarihan sa pagitan ng The Descending Tiger, Mason, at The Great Mean Tiger na tapat sa Southern King at mag-aalok ng tubo mula sa kanilang teritoryo. Ang Winged Tiger, Xander, at ang Laughing Tiger ay nasa ilalim ng pakpak ng Northern King. Kabanata 278. Habang ang mga teritoryo ni Mason ay nagsasapawan sa ilan sa Xander, nagkaroon ng mga salungatan sa pagitan ng dalawa sa loob ng maraming taon habang sila ay nag-aaway sa mga teritoryo. Si Mason ay may 8 lugar sa ilalim ng kanyang kontrol sa una, ngunit ang kanyang antas ng kapangyarihan ay tumigil sa paglaki mula noong siya ay nasugatan ni Xander 6 na taon na ang nakakaraan, na nakita ni Xander bilang isang pagkakataon upang dahan-daang kainin ang kalahati ng mga teritoryo ni Mason sa paglipas ng mga taon. Sa kasalukuyan, si Mason ay naiwan lamang na may 3 pangunahing lugar sa kanyang pangalan. Buti na lang at nasa kanya ang proteksyon ng Southern King at mabagal lang ang paggalaw ni Xander para sakupin ang kanyang mga teritoryo sa halip. Napatayin siya kaagad. Gayunpaman, dahil sa pagliit ng kanyang mga teritoryo, ang tubo na kayang ibigay ni Mason sa Southern King ay bumaba at dahil nabigo siyang lumakas ng higit pa sa mga taon, hindi na siya kasing halaga ng Southern King. Siya ay isang tao lamang na nagtrabaho para sa hari sa Timog at nang walang anumang halaga na maibibigay, siya ay naging isang sanglan na madaling itapon. Hindi na nag-aalala tungkol sa Southern King, nagpasya si Xander na patayin si Mason at lutisin ang kanilang mga sama ng loob. Gusto mo akong patayin? Xander, baka namatay na ako kung dumating ka ilang araw na ang nakalipas. Pero huli ka na. Sumabog si Mason. Tumatawa, nagpapatawa. Sa kamangha-manghang paraan ng tadhana. Naghintay si Xander ng maraming taon para patayin siya at pinili ang araw kung kailan tinulungan si Mason ng Supreme Master para kumilos. With Richard the back high. Hindi naman natakot si Mason kay Xander. Huli na. Parang hindi naman. Bakit? Sinasabi mo bang may mga pakulo ka pa? Kinaikit ni Xander ang kanyang mga mata, bahagyang nagulat sa pagtitiwala ni Mason. Tama iyan. Si Mr. Wolf narito ang dahil ko. Itinuro ni Mason si Richard na may mapang-asar ng ngiti sa kanyang mukha. Natutuwa na sumuko siya kay Richard sa takdang oras, o hindi siya makakaligtas sa araw na iyon. Ikaw ay Richard Wolf. Nagulat si Xander nang tumingin siya. Nakatanggap lang siya ng request mula sa Sullivan family na alisin si Richard Wolf kasama ang lahat ng detalyadong impormasyon at mga larawan ni Leon, kaya nakilala siya. Kaagad ni Xander. Kilala mo ako. Itinuro ni Richard ang sarili sa gulat.
Hindi niya nakita noon si Xander at hindi niya maintindihan kung paano siya makikilala ni Xander. Hindi sinagot ni Xander ang tanong niya at pasimpleng humagalpak ng tawa. Magaling. Hindi ko na kailangan pang hanapin ka. Lalong naguluhan si Mason, Leon. Sa sitwasyon, ngunit ang isang bagay na naintindihan niya ay tinutumbok din siya ng kalaban na nasa harapan niya. Xander, ang kulit mo. May sasabihin ako sa'yo. Si Mr. Wolf ay isang Supreme Master at kaya kanyang durugan tulad ng ginagawa niya sa isang langgam. Isang martial artist na nakarating na sa kaharian ng Supreme Master. Seryoso. Nalaglag ang panga ni Mr. White. Bilang isang martial artist, alam niya ang mas lumang henerasyon, ang Supreme Masters ay umiral lamang sa ilan sa mga pinakamakapangyarihang pamilya. Kabanata 299. Sa wakas ay naunawaan na niya kung bakit napakababa ni Mason sa harap ni Leon. Ito ay dahil si Richard ay isang Supreme Master sa murang edad. Bukod kay Mr. White, nataranta ang lahat. Bilang mga ordinaryong tao na walang malalim na kaalaman sa martial arts, wala silang ideya kung ano ang Supreme Master. Parang nakakatakot, ngunit wala silang malalaman kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata. Si Luisa naman ay nakasimangot habang nakatitig kay Leon. Mason, ngayon mo lang sinabi. Ang batang ito ay isang Supreme Master. Itinuro ni Xander si Richard na may kakaiba sa mukha bago humagalpak ng tawa. Nakuha niya ang lahat ng detalye tungkol kay Richard at alam niyang ulila si Leon, para sa wala at hindi man lang siya martial artist. Kung isa sa alang-alang ang edad ni Leon, kung siya ay tunay na Supreme Master, makikilala siya bilang isang bihirang talento sa mga taong kaedad niya, ngunit hindi narinig ni Xander ang pangalan ni Leon. Ang lahat ng ebidensya ay nagtuturo sa katotohanan na hindi maaaring maging Supreme Master si Leon. Anong tinatawa-tawa mo, Xander Long? Galit na sigaw ni Mason. Naghinala siya noon, dahil napakabata pa ni Richard para maging Supreme Master. Gayunpaman, nawala ang lahat ng pag-aalinlangan nang matulungan siya ni Richard na lampasan ang pagbabara sa antas ng kanyang kapangyarihan ng napakadali. Kung si Richard ay hindi Supreme Master, hindi niya posibleng taglayin ang gayong mga kasanayan at buong pusong naniwala si Mason kay Leon. Natatawa ako kasi ang tanga mo. Ikaw lang. Grabbed one random guy and called him a Supreme Master para takutin ako. Isasama mo ba ako sa 3 taong gulang? Ngumisi si Xander. Maniwala ka sa kahit anong gusto mo. Pinaalis siya ni Mason at bamulong, Mr. Wolf, ipaubaya ko na sa iyo si Xander. Ang dalawang lalaking nasa tabi niya ay nakarating na sa initial innate state at haharapin ko sila. Pero, napanganga si Leon. Naisip niyang makikipagtulungan si Mason sa kanya para talunin si Xander. Hindi inaasahan na may mga subordinate si Xander sa initial innate state. Alam ni Richard na hindi niya kayang makipagkompetensya kay Xander mag-isa. Pumunta ka. Wasakin ang dalawang iyon. Ngumuso si Xander at agad na sumugod ang dalawang lalaking katabi niya kay Mason at Leon. Tuwang-tuwa ang ibang mga tulisan. Ito ay isang sibilisadong lipunan pa rin, kaya kahit na ang mga gangster ay hindi maaaring makipagsapalaran sa paggamit ng mga armas, dahil ang anumang malaking casualty ay maaaring humantong sa gulo. Sa makatuwid, ang karamihan sa mga salungatan sa pagitan ng mga gang ay madalas na naaayos sa pagitan ng mga martial artist. Ang iba pang mga mandirigma at thug ay naroon lamang upang magsaya at maglinis pagkatapos. Magaling. Ngumisi si Mason at tumalon para pigilan ang dalawang lalaki. Siya. Nasa intermediate innate state siya. Paano ito posible? Nang maramdaman ang totoong daloy ng enerhiya kay Mason, nagulat si Xander. Kabanata 300. Hindi niya inasahan na maabot ni Mason ang antas ng intermediate innate state at nahuli siya sa kawalan. Mason, siguradong naitago mo ng mabuti ang iyong tunay na kapangyarihan sa mga nakaraang taon. Mukhang kailangan kong gawin ang lahat ngayon. Nagdilim ang ekspresyon ni Xander.
habang tumitindi ang mamamatay tao na pagnanasa sa kanyang mga mata. Naabot ni Mason ang parehong antas na tulad niya at kinailangan niyang alisin kaagad si Mason, o baka ipagsapalaran niyang lumakas pa si Mason. Sa hinaharap, Mr. Wolf, ipaubaya ko na sa iyo si Xander. Pabulalas ni Mason habang pilit na pinapa-atres ang dalawang lalaki. Bilang isang martial artist sa intermediate innate state, maaari niyang harapin ang dalawang lalaki sa kanilang initial innate state na may kadalian. Hanggat tumulong si Richard na talunin si Xander, kumpiyansa si Mason na kaya niyang paikutan ang mesa. Pero ako, ungol ni Leon. Sa puntong ito, huli na siya para tumakbo. Sa kasamaang palad, malapit na niyang marating ang intermediate state at kailangan lang niyang pigilan si Xander ng buong lakas, para makipagsanib puwersa si Mason sa kanya kapag natalo niya ang dalawang lalaki. Kapag nagtagumpay silang magkapit kamay, magkakaroon pa rin sila ng pagkakataong talunin si Xander. Brat, ikaw muna. Mariin na ipinikit ni Xander ang kanyang mga mata, bago nagpakawala ng kamao para puntiryahin si Richard para makasama niya ang kanyang mga tauhan sa pagtutok. Kay Mason, ang lakas ng loob mong tretuhin si Mr. Wolf ng walang respeto. Pagbabayaran mo ito. Isang boses. Ang umalangaw-ngaw sa hangin at isang figure ang lumitaw sa harap ni Richard mula sa manipis na hangin bago humarap sa kamao ni Xander. Bam! Kasunod ng nakakabinging ingay, pinalipad si Xander. Napaatras siya at namutla, bago dumura ng isang subo ng dugo. Mr. Shear. Laking gulat ni Richard nang makitang nakatayo sa harapan niya ang kapatid ni Cynthia na si Harvey. Mr. Wolf, sinong mag-aakala na magkikita tayo ng ganoon kaga? Magalang na yumuko si Harvey kay Leon. Pinagaling ni Richard ang kanyang lola at nailigtas ang kanyang nakababatang kapatid na babae kamakailan, kaya may utang si Harvey kay Leon. Harvey Shear ng Shear family. Nagdilim ang ekspresyon ni Xander nang maaninag niya ang taong nakabangga sa kanya. Bagamat ang Shear family ay nagpapanatili ng mababang profile at ang mga miyembro nito ay bihirang magpakita ng kanilang mga mukha, si Harvey ay sinasabing ang pinaka-talented o. Bilang isa sa mga pangunahing manlalaro sa board, hindi kahirapan na nakilala siya ni Xander. Hulaan mo, hindi ka naman ganoon ka-clueless, ngumuso si Harvey. Mr. Shear, wala akong personal na sama ng loob sa iyo. Ano sa palagay mo ang iyong ginagawa? Matalim na tanong ni Xander, nalilito bilang. Ayon sa datos na natanggap ni Xander mula sa Sullivan family, si Richard ay isang ulila na walang kakayahan at kilala na mabuti. Para wala, habang si Harvey ay ang panganay na anak ng Shear family. The two belonged to two different worlds, and not only si Harvey stand up for Leon, but he also treated Richard with such respect that it is hard for anyone to believe. Ginagawa ko lang ito dahil gusto ko. May problema ka ba dyan? Napangiti si Harvey, hindi gustong mag-aksaya ng oras sa isang tao. Mr. Shear, baka galing ka sa isa sa mga major families sa Springfield City.